Minsan na ang binansagang breeding ground of corruption ang sangguniang kabataan. Ngayon nanganganib na muling ipagpaliban ang eleksyon para rito. Alamin natin kung bakit nga ba sentro ng korupsyon na controversy ang representation ng mga kabataan sa lokal na pamahalaan. Ang detalye sa Agenda Report ni Joash Malimban. Kabilang ang sangguniang kabataan sa mga palaging nasa sentro ng diskusyon kaugnay ng government corruption. Nitong Abril lang, sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na kung siya ang tatanungin, mas mabuting buwagin ng SK dahil nagiging kulturaan niya ang korupsyon sa mga kabataang sumasalang sa public service. Ang recommendation ko talaga dyan, kung magkaroon tayo ng constitutional change, ay abolish na ang SK. Dahil nakikita natin na naging kulturo na rin mula bata na ang corruption ay ordinaryo na lamang. Pero saan nga ba nanggaling ang ganitong persepsyon at saan nga ba nag-ugat ang korupsyon sa sangguniang kabataan? Before 2016, nakalinya ang mga patakaran ng SK sa Local Government Code of 1991 at sa Local Treasury Operations Manual. Alinsunod sa batas, 10% ng general fund ng barangay ang nakalaan sa SK. Bagaman nasa kamay ng SK ang pagpaplano at paglalaan ng pera sa kanilang mga proyekto, nasa kamay ng barangay officials ang paglalabas ng mga pondo nito. Pumayag na makipag-usap sa amin ng ilang former SK officials na umupo sa pwesto bago ang mga reformang isinabatas at ipinatupad sa nakalipas na dekada. Pero tumanggi silang humarap sa kamera. Si alias Paulo, naging SK chairman sa isang lungsod sa Metro Manila, direktang nasangkot sa SK korupsyon noong 2012. Kwento niya, halos wala nang natitirang budget para sa project implementation dahil sa kakulangan ng transparency at accountability measures. Halimbawa, sa isang tree planting activity, magpo-propose umano siya ng 100,000 peso budget. Dadaan daw ito sa isang tagalakad mula sa munisipyo na tatanggap ng 10% ng pondo. Oras na ma-approve, 10% ang ibibigay sa barangay captain at tigli 5% naman para sa bawat kagawad, na kadalasan ay nasa 7 miyembro per barangay. Sa natitirang 45,000 pesos, bibili lang daw si alias Paulo ng 2 pala at 2 balde, saka maghahanap ng isang bakanteng lote para sa photo ops, na siya naman nilang ipapasa para sa accomplishment report. Ang nasa mahigit 40,000 pesos umanong matitira, kukunin na ni alias Paulo at saka bibigyan ng mas maliit na bahagi ang mga kasabot niyang SK kagawad. Si alias Mary naman, inilahad na umaabot sa 100 to 250,000 pesos ang kickback pagdating sa mga liga na may pondong 300,000 pesos. Ang taktika raw nila rito, manunulisit sa mga mas matataas na opisyal para sa additional budget at mamimili ng mga kinakailangang materyales sa Quiapo sa kapaparesibuhan ng 3 hanggang 4 na beses na mas malaki kumpara sa orihinal na presyo tulad ng scoreboards. Mula noong 2016, nagsimula na ang reforma sa SK matapos maisabatas ang Republic Act 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act. Alinsunod dito, mayroon ng financial independence sa mga SK para sa budget ng kanilang mga proyekto na hindi basta-basta mapapakialaman ng barangay officials. Mas ginawa ring mas komprehensibo ang documentary requirements ng SK projects sa ilalim ng Handbook on Financial Transactions of the SK na patuloy na ina-update mula 2020 hanggang ngayong 2026. Pero ayon kay Muntinlupa City SK Federation President Jonas Abadilla, tila marami pa ring kakulangan pagdating sa implementasyon ng mga bagong polisiya. Meron pa ding mga hindi binibigay yung 10% because 10% fund or the barangay fund, hindi siya nata-turn over on time. Pwede siyang pabagalin yung pag-i-implement ng mga programs kasi actually kahit nandun na yung memoranda, nawawala pa din. Meron ding naiipit in terms of politics kasi hindi magkakampi si Kapitan at SK Chairperson. At maging sa pagsunod ng mga halal na SK officials. Kapag hindi talaga nagiging proactive si SK, particularly si SK Chairperson or SK Treasurer or SK Secretary, talagang hindi may implement yung mismong policy. Dapat doon magtugma yung responsibility at action ng mga SK officials plus yung strict implementation ng ating mga national government agencies. Sa kabila nito, nanindigan si Abadilla na hindi dapat buwagin ng SK bilang representasyon ng mga kabataan sa lokal na pamahalaan. Imbis na i-abolish, dapat daw na paigtingin ng mga reforma at mas palakasin ang implementasyon ng mga isinasabatas sa transparency measures. Para sa agenda,
Joash Malimban, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.